David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 61. Sa opisina, nagkaroon ng patay na katahimikan. Si Sister Yan at ang may-ari ng bar ay mahinahong tumingin kay David, at may masamang premonition sa kanilang mga puso. Boss, sa tingin mo ba kinausap lang ng lalaking iyon si Lord Tiger? Tanong ni Ate Yan sa amo sa mahinang boses. Hindi siya sinagot ng may-ari ng bar, dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang boses na nagmula sa telepono kanina ay halos kapareho ng kay Lin Chanho, ngunit isang binata na hindi pa lumaki ang lahat ng buhok, at nagbebenta siya ng mga paninda sa buong damit. Tulad ng isang mayamang anak, paano niya nakilala si Lin Chanho, at nakapagsalita ba si Lin Chanho sa ganoong ligaw na tono? Nang makitang hindi nagsasalita ang amo, inaliw ni Sister Yan ang kanyang sarili sa gilid. Imposibleng makilala ni Lord Tiger ang ganoong tao, tiyak na nagpapanggap siya, at ang kausap sa telepono ay hindi maaaring si Lord Tigre. Sinong maglalakas loob na gumamit ng ganoong tono kay Horrendel? Kinakausap mo ba si Lord Tiger? Matapos marinig ito, bahagyang tumango ang may-ari ng bar, sang-ayon sa pananaw ni Sister Yan. Anak, huwag kang magkunwaring nandito, umasa ka lang sa iyong kabutihan. Paano ka nakilala ni Lord Tiger? Naglakas loob kang magpanggap bilang pangalan ni Lord Tiger, ito ay isang malaking krimen. Sinigawan ng may-ari ng bar si David. Sinulyapan lang ni David ang may-ari ng bar, minisyon at hindi pinansin. Boss, tawagin mo si Tiger Lord. Ang gulo ng batang ito. Hilingin kay Tiger Lord na linisin siya, para lang malaman mong Tiger iyon sa telepono ngayon. Sabi ni Ate Yan sa may-ari ng bar. Tumango ang may-ari ng bar, kinuha ang kanyang mobile phone at tatawagan sana si Lin Chanho, ngunit nagring ang telepono, at si Lin Chanho iyon. Ang may-ari ng bar ay nagmamadaling kumonekta, Master Tiger. Kalbuli, paano mo na-provoke si Mr. Chen? Ngayon hintayin mo ako, pupunta ako dyan, huwag mong buksan ang Pengayo bar mo, kung may lakas ka ng loob na tumakas, subukan mong makita ako Lin Chanho can I find ikaw. Ang may-ari ng bar ay tumawag kay Lord Tiger, at ang galit na boses ni Lin Chanho ay lumabas, na natakot sa may-ari ng bar sa pagkatulala. Ngayon kahit ayaw niyang maniwala, nasa harap niya ang mga katotohanan. Si Lin Chanho lang talaga ang nakausap ni David, at magalang na tinawag ni Lin Chanho si David na Mr. Chen. Nakuha. Nahulog sa lupa ang mobile phone na nasa kamay ng may-ari ng bar at agad na nabasag. Tumingin siya kay David na parang tanga, at tuluyang lumuhad ng may kumatok. Puno rin ng kilabot ang kapatid na yan, at sabay na bumagsak sa lupa. Mr. Chen? Mr. Chen? Mali ako? Mali ako? Nakikiusap ako kay Mr. Chen na palayain ako. Ang may-ari ng bar ay desperadong yumuko kay David. Hindi siya pinansin ni David at hindi man lang siya nilingon. Sa oras na ito, nagpapadala si David ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Wang Hanhan para magising si Wang Hanhan. Hindi ko alam kung anong gamot ang ginamit ng may-ari ng bar na ito para kay Wang Hanhan, ngunit napakalakas ng epekto ng gamot, maging si David ay ginamit ang sarili niyang espiritual na kapangyarihan para mag-aksaya ng maraming oras bago dahan-daang iminulat ni Wang Hanhan ang kanyang mga mata. Kuya David. Nang makita si David, napasigaw si Wang Hanhan sa kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang mananayaw sa isang bar ay hindi isang maluwalhating karera. Hanhan, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tara na. Tinulungan ni David si Wang Hanhan na bumangon mula sa sofa at sinabing dahan-dahan. Well. Tumango si Wang Hanhan, ngunit nang makita niya ang may-ari ng bar at si Sister Yan na nakaluhod sa lupa, natigilan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit lumuhad ang 2 taong ito sa lupa, dahil ba kay David. Napatingin si Wang Hanhan kay David nang may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Wang Hanhan, si David ay isang ordinaryong tao lamang, at siya ay isang ordinaryong tao lamang sa bilangguan. Tara na. Hindi nagpaliwanag si David, ngunit kinaladkad si Wang Hanhan palabas. Kabanata 62. Sa lobby ng bar, dinala na ni Lin Chanho ang mga tao dito at pinaalis ang lahat ng mga bisita. Lahat ng staff ng bar ay na-corner at naglupasay sa lupa. Nakita ni Wang Hanhan ang napakaraming tao, at lahat sila ay may hawak na mga sandata,
at ang kanyang mukha ay namutla saglit, at ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni David, bahagyang nanginginig. Huwag kang matakot. Mahinang inaliw ni David si Wang Hanhan. Nang makitang papalabas si Lin Chanho, hahakbang na sana si Lin Chanho para magsalita, ngunit pinigilan siya ni David sa kanyang mga mata. Ayaw ni David na malaman ni Wang Hanhan na kilala niya si Lin Chanho. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chanho ay hindi isang mabuting tao sa mata ng mga ordinaryong tao. Kung ipaalam niya sa kanyang mga magulang na kasama niya si Lin Chanho, magagalit sila ng husto. Agad na naunawaan ni Lin Chanho ang kahulugan sa mga mata ni David, at pagkatapos iwagayway ang kanyang kamay, agad na umalis ang taong nagbabantay sa pinto ng bar. Kinuha ni David si Wang Hanhan at lumabas sa ilalim ng maingat na mga mata ng 12-dosenang mga tao. Pagkalabas ng dalawa sa bar ay nakarinig sila ng mga hiyawan at kalabog na nagmumula sa bar. Matapos ihinto ang taxi, hinatid ni David si Wang Hanhan pauwi. Sa pagbabalik, tumingin si Wang Hanhan kay David at sinubukang ibuka ang kanyang bibig para ipaliwanag ang isang bagay ng ilang beses, ngunit sa tuwing wala siyang masabi. Bakit ka bumalik sa trabaho sa ganitong lugar? Si David ang unang nagsalita. Ibinaba ni Wang Hanhan ang kanyang ulo, hinalukip ang kanyang mga kamay, kinagat ang kanyang labi, at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, Kuya David, hindi mo ba masasabi sa aking ina, kung ipaalam mo sa kanya, magagalit siya. Tumango si David. Inayos ni Wang Hanhan ang kanyang mga emosyon, at pagkatapos ay nagpatuloy, may utang akong 1 milyong loan shark ngayon. Kung hindi ako papasok sa trabaho sa ganoong uri ng lugar, walang paraan upang bayaran ang pera. Kung hindi ko ito mababayaran, lalapit sila sa akin. Gusto ni nanay. Sinabi ni Wang Hanhan, bumagsak ang mga luha. Bakit ang dami mong utang? Bahagyang kumunat ang noo ni David. Ang pamilya ni Wang Hanhan ay hindi masyadong mayaman, kaya si Wang Hanhan ay naging napakatipid mula pa noong siya ay bata pa, at hindi siya gumagastos ng pera nang walang pinipili. Bigla siyang nagkautang ng napakaraming pera. Nang tanungin ito ni David, lalo pang umiyak si Wang Hanhan, umiiyak at nagsabing, noong nasa kolehiyo ako, nakilala ko ang isang kasintahang mas matanda sa akin ng 2 taon at sa aking senior. Kailangan ko ng pera, kaya ginamit ko ang aking pagkakakilanlan para humiram ng usury, ngunit sino ang nakakaalam na pagkatapos humiram ng pera, hindi ko na siya muling makontak. Pagkatapos magsalita ni Wang Hanhan, naintindihan agad ni David na niloko siya ng tinatawag na boyfriend. Sa sandaling ito, ang driver ng taxi ay bumaantong hininga, hoy, ngayon ang maliit na batang babae na ito ay masyadong simple, masyadong madaling magtiwala sa mga tao, ang 1 milyon ay hindi isang maliit na halaga, narinig ko ang tungkol sa isang batang babae 2 araw na ang nakakaraan. Dahil sa mga loan shark, tumalon ako sa ilog at nagpakamatay. Hanhan, huwag ka nang umiyak, tutulungan kitang humanap ng paraan para sa milyon na ito. Tinapik ni David ang balikat ni Wang Hanhan ng marahan. Inangat ni Wang Hanhan ang kanyang ulo at tumingin kay David ng may pasasalamat, Kuya David, alam kong kalalabas mo lang sa kulungan, wala ka man lang trabaho, nasaan ang napakaraming pera, huwag mo lang sabihin sa aking ina, sa akin. Ako mismo ang gagawa ng paraan, ikaw huwag kang mag-alala, wala akong gagawing katangahan, kung aalis ako, siguradong hindi mabubuhay ang nanay ko. Bahagyang ngumiti si David at hindi nagsalita, ngunit tiyak na tutulong si Wang Hanhan sa pagharap sa $1 milyong na usura na ito. Ngayon ay nasa kanya pa rin ang card na ibinigay sa kanya ni Ruben, at may 10 milyon pa. Kahit na gumastos siya ng mas maraming pera, maaaring sundin ni David si Lin Chanho upang hingin ito. Kung tutuusin, kanya na ang buong Juyitang. Pagkabalik sa komunidad, hindi tinanggap ng taxi driver ang pera mula kay David at sa iba pa, ngunit tumingin kay Wang Hanhan na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Bata, kung gusto mong magbukas, maaaring dumaan ang malalaking bagay. Pagkatapos magsalita, sinipa ng taxi driver ang accelerator at nagmaneho, tumingin sa likod ng taxi, napabuntong hininga si David, marami pa namang mabubuting tao sa mundong ito. Kabanata 63. Inuwi ni David si Wang Hanhan at nalaman niyang nakikipag-chat pa rin si Wang Changfeng sa kanyang mga magulang sa kanyang sariling bahay.
Noong una, gusto ni David na patatagin ni Wang Hanhan ang kanyang emosyon at pagkatapos ay umuwi na siya, ngunit sa pagkakataong ito siya ay direktang natuklasan. Nang makita sina David at Wang Hanhan na magkasamang umuwi, lahat sina Wang Changpeng at Chen Baoguo ay natigilan, si Barbara lamang ang hindi nakakita nito, at walang pagbabago sa ekspresyon, ngunit mahinang sinabi, David, bumalik ka na ba? Bakit ganon? Late ka ba nakabalik? Si Chen Baoguo, na nasa gilid, ay hinayla ang braso ni Barbara, magkasama sina David at Hanhan, magkasama silang bumalik. Nang sabihin niya ito, puno ng ngiti ang mukha ni Chen Baoguo. Nang marinig ito ni Barbara ay agad siyang napangiti at sinabing, David, ikaw anak, pwede kang pumunta sa Hanhan, sabihin mo lang sa amin, at mapag-isa ng palihim, gusto mo ba kaming sorpresahin? Natahimik sandali si David at gustong magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa oras na ito, si Wang Changpeng lang ang nakakita na mali ang mukha ni Wang Hanhan, at umiyak siya, kaya bahagyang kumunat ang noo niya at sinabing, Hanhan, hindi ka ba mag-o-overtime? At bakit ka umiiyak? Amoy alak ka pa. Ang serye ng mga tanong ni Wang Changpeng ay nagpagulo kay Wang Hanhan, hindi alam kung paano sasagutin. Tita Wang, hindi nag-overtime si Hanhan. Pumunta siya sa inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, patuloy siyang iniinom ng mga taong iyon. Nalaman ko at ibinalik ko si Hanhan. Si David ay nagmamadaling gumawa ng kasinungalingan. Nang marinig ito, dali-daling bumangon si Wang Changpeng at tumingin sa katawan ni Wang Hanhan, puno ng pag-aalala ang mga mata, anong klaseng mga tao kayo? Alam mong hindi ka marunong uminom, umiinom ka ng sobra. Nang makitang kinakabahan ang kanyang ina, hindi na nakayanan ni Wang Hanhan, niyakap niya si Wang Changpeng at muling umiyak. Inaliw ni Wang Changpeng si Wang Hanhan, Hanhan, kung hindi masaya ang trabaho, hindi namin gagawin, sayang isa kang sira na kasamahan. Inakala ni Wang Changpeng na si Wang Hanhan ay binubuli ng kanyang mga kasamahan at nakaramdam ng pagkaagrabyado. Pagkatapos ng lahat, si Wang Hanhan ay hindi nagtrabaho ng mahabang panahon. Siya ay isang bagong dating, at maraming mga kumpanya ang nang-aapi sa mga bagong dating. Oo, Hanhan, huwag kang umiyak. Kung big deal, aalis na kami. Bukas, pupunta ang iyong tiyo Chen sa KT Wala upang maghanap ng trabaho para kay David, at hihilingin sa kanya na tulungan kang magtanong. Kami ay mga estudyante sa kolehiyo, at natatakot kami na wala kaming trabaho. Nagmamadali ring pinasigla ni Barbara si Wang Hanhan. Bukas magtatanong ako ng sabay-sabay, dapat walang problema, pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay ang dati kong kasamahan. Nagsalita din si Chen Baoguo. Kung mas maraming tao ang naghihikayat kay Wang Hanhan, mas malungkot si Wang Hanhan, si David lang ang nakakaalam kung bakit umiiyak si Wang Hanhan. Walang choice si Wang Changpeng kundi iuwi si Wang Hanhan. David, matulog ka ng maaga. Ihahatid kita bukas sa bahay ng Tito Son mo at hilingin kong maghanap siya ng trabaho para sa iyo. Siya nga pala, tinatanong ko rin si Hanhan, ang batang ito ay talagang naghihirap, bumantong hininga si Barbara, hindi mo maaaring i-bully si Hanhan sa hinaharap, maging mabait sa iba. Ang binanggit ng tiyuhin na si Son Barbara ay ang kasamahan ni Chen Baoguo na si Son Fuhai. Pagkatapos niyang mapalayas mula sa hukbo, si Chen Baoguo ay naging isang civil servant sa politika, habang si Son Fuhai ay pumunta sa dagat na may alawan sa pagre-retiro upang magnegosyo. Nanay, ako. Sige, matulog ka na. Hindi nakinig si Barbara sa sinabi ni David at umalis na siya. Medyo walang magawa si David. Palagi niyang kinukuha si Wang Hanhan bilang kanyang kapatid, at wala siyang ganoong uri ng relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ngayon hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng walang magawang pag-iling, bumalik si David sa kanyang silid para matulog. Kanina pa hindi nakakapunta si Pine Bay, natatakot siyang magalit ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan, sumigaw si Barbara, David, bumangon ka kaagad, magbihis ng maayos, huwag kang malikot, ang iyong tiyuhin na si Son ay espesyal na humiling ng isang araw para sa atin. Nakuha ko. Binuksan ni David ang kanyang mga mata at sinabing. Pagkatapos ng simpleng almusal, nagmadaling lumabas ang tatlo, sumakay ng taxi, at tumungo sa bahay ni Son Fuhai. Kabanata 64.
Ang pamilya ni Son Fuhay ay nanirahan sa isang medyo kilalang komunidad ng Phoenix Manor sa Horrendale. Ang average na presyo ng isang bahay dito ay higit sa 10,000. Ang isang bahay ay madaling nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao sa isang maliit na lugar tulad ni Horrendale. David, pagdating mo sa lugar, maging sweet at magalang. Pagkatapos ng lahat, humihingi kami ng tulong. Sa sitwasyon mo, mahirap maghanap ng trabaho. Walang kumpanyang handang maghanap ng isang nakakulong. Dapat mas bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Sa kotse, patuloy na sinasabi ni Barbara kay David, sa takot na nagkamali si David. Okay, huwag kang magsabi ng kahit anong problema sa kulungan. Tama bang isipin na hindi maganda ang pagkatao mo pagkatapos ng kulungan? Ilang taon ko nang sinundan ang pag-ibig ni Fuhay, siguradong walang problema. Si Chen Baoguo ay tumalikod mula sa co-pilot at sinabi kay Barbara. Natatakot siya na baka magalit si David sa pagmamaktol ni Barbara, lalo na kapag binanggit niya ang pagkakakulong. Kung tutuusin, sapat na para kay David ang pagkakulong. Masyado kayong palakaibigan, bakit hindi niyo siya nakita nitong mga nakaraang taon? Hindi mo ba alam kung paano tayo nabuhay nitong mga nakaraang taon? Medyo nalungkot si Barbara. Nakulong si David sa nakalipas na ilang taon, at nagkawatak-watek ang kanilang buhay-pamilya, ngunit hindi pa nakita si Son Fuhay. Sige, huwag mong sisihin si Fuhay. Hindi ko sinabi sa kanya, hindi ko sinabi ang sitwasyon ng bahay namin, at hindi niya alam ang address ng bahay namin, paano ito makikita. Hindi ako tumalon sa kanya, wala nang katulad ni Son Fuhay ngayon. Si Chen Baoguo ay isang medyo malakas na tao, at siya ay isang pinuno ng squad noon, kaya siya ay ganito ngayon, at nahihiya akong sabihin sa aking mga kasama. Kung hindi dahil sa paghahanap ng trabaho ni David, hindi siya pupunta para magmakaawa kay Son Fuhay. Nay, hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ng tatay ko. Pagdating ko doon magfo-focus ako. Kapag kumikita ako sa trabaho, mas magiging maayos ang pamilya natin. Sabi ni David kay Barbara. Ngayon si David ay may 10 milyon sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya masabi sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi maipaliwanag. Kung sasabihin niya ang totoo, hindi siya paniniwalaan ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin, masyadong maalamat ang kanyang 3 taong pagkakakulong. Sa oras na ito, sa isang 2 palapag na bilya sa Phoenix Manor, si Son Fuhay, na nasa edad 50 anyos, ay nakasuot ng napakalumang uniforme ng militar at nag-aayos sa harap ng salamin. Sa sofa, isang batang babae na nasa early 20s ang mukhang maganda, matangkad ang katawan, nakasuot ng plaid na pajama, at kalahating nakahiga sa sofa at nilalaro ang kanyang mobile phone. Tay, ano ang hinihitit mo? Ang gutay-gutay na uniforme ng militar noong nakalipas na mga taon, at suot mo pa. Sumulyap ang babae kay Son Fuhay at sinabing. Ang babaeng ito ay si Son Xiaoming, ang nag-iisang anak na babae ni Son Fuhay. Nakikita ng iyong ama ang isang matandang kasamahan, kaya kinuha niya ito at isinuot, ngunit ang kanyang tiyan ay masyadong malaki, at ang mga damit ay hindi kasya. Isang medyo may edad na babae ang lumabas sa kusina na may dalang isang plato ng prutas. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit na may puting sando sa loob, isang pares ng kulay laman na medyas at mataas na takong na sapatos, isang halatang propesyonal na puting kwelyo na damit, at light makeup. Mukhang bata pa. Ang babaeng ito ay asawa ni Son Fuhay, si Li Fengxia, na nagtatrabaho bilang isang sales manager sa sarili niyang kumpanya. Matandang araw, sino ang taong ito? Nabalitaan ko na ang ilan sa iyong mga kasama ay maunlad na. Maglakad ka at hayaan silang tulungan ka. Baka malampasan ng kumpanya natin ang mga paghihirap. Kung hindi, mabibigo ito pagkatapos ng isang panahon ng pagtutol. Inilapag ni Li Fengxia ang prutas at nag-aalalang nagtanong kay Son Fuhay. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito ay ang ating matandang monitor ang pumunta sa bahay. Ilang taon na tayong hindi nagkikita, kaya maging magalang ka sa akin. Naiinip na sinabi ni Son Fuhay kay Li Fengxia. Land Squad Leader. Tapos siguro well-developed na sa ngayon. Naalala ko na nabanggit mo na yan dati at niligtas nito ang buhay mo.
Nang maglaon, pagkatapos ma-discharge sa hukbo, pumasok ka sa politika. Patuloy na nagtanong si Li Fengxia. Kabanata 65. Buti na lang at hindi ako nakipag-ugnayan nitong mga nakaraang taon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tumango si Sun Fuhai. Siguro naging mataas na akong opisyal ngayon, andito na ako mamaya, pwede mong pag-usapan ang nakaraan. Mukhang nasa sabik si Li Fengxia, pagkatapos ay tumingin kay Sun Xiaoming sa sofa at sinabing, pumunta ka at magpalit ng damit, may bisita sa bahay, anong ginagawa mo ng ganito? At ang tatay mo, ang matandang pinuno ng klase, ay may anak na lalaki, at pagdating ng panahon, magkakasama-sama ang lahat, baka. Naku, ma, huwag ka na magsalita, may boyfriend na ako, at hindi mo alam, nakakainis talaga. Tumayo si Sun Xiaoming mula sa sofa at naiinip na naglakad patungo sa kwarto. Ikaw babae, hindi ko ginagawa ito para sa iyo, kung gayon si Kui Jiyuan ay isang sales manager ng kumpanya, at ang pangalawang henerasyong opisyal ay dumating dito, maaari ba itong pareho? Sigaw ni Li Fengxia mula sa likuran. Hindi kumikibo si Sun Xiaoming, ngunit pagkapasok sa silid, sinara niya ang pinto. Napakakulit ng batang ito. Bulong ni Li Fengxia, at pagkatapos ay sinabi kay Sun Fuhai, Old Son, maghuhugas ako ng prutas, tandaan mong tumawag ka para mag-book ng hotel, mabuti pa, sabay tayong maghapunan sa tanghali. Lahat tama. Tumango si Sun Fuhai. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya ni David. Pagkatapos mag-doorbell, nagmamadaling binuksan ni Sun Fuhai ang pinto. Nang magkita sina Chen Baoguo at Sun Fuhai, pareho silang natigilan saglit, at saka niyakap ng mahigpit. Old squad leader, miss na kita. Sobrang laki ng pinagbago mo sa paglipas ng mga taon, at pumuti ang buhok mo. Tumawa si Sun Fuhai. Hahatuma ba na rin ang anak mo? Sa hubog ng katawan mo ngayon, naglakas loob ka pang magsuot ng uniforme ng militar. Tumawa si Chen Baoguo at sinuntok si Sun Fuhai. Itinuon ni Sun Fuhai ang kanyang mga mata kina Barbara at David. Nang makita niyang dilat na dilat ang mga mata ni Barbara, ngunit malabo ang kanyang mga mata, parang wala siyang makita, natigilan siya sandali. Nang makita ito, nagmamadaling ipinakilala ni Chen Baoguo, ito ang aking asawa, si Barbara, na nagkasakit ilang taon na ang nakalipas at nawala ng paningin. Nagmamadaling sinabi ni Sun Fuhai kay Barbara, kumusta, hipag, bilasan mo at maupo ka sa silid. Ngumiti si Barbara at muling tumango, okay, madalas kong naririnig na binabanggit ni Lao Chen ang iyong mga gamit sa bahay. Kung wala sa akin ang lumang monitor noon, reincarnate na sana ako ngayon. Mabilis na tinulungan ni Sun Fuhai si Barbara papasok sa pinto. Tito Sun, hayaan mo na ako. Humakbang si David at Ainal alayan si Barbara. Ito ang anak kong si David. Sabi ni Chen Baoguo. Well, isang talentadong tao, tulad ng dati mong ama. Sinulyapan ni Sun Fuhai si David at nakangiting sinabi. Nakangiting sumunod si David, binigyan siya ni Sun Fuhai ng magandang impresyon, at ang ngiti sa kanyang mukha ay taos puso at hindi peke. Ngunit walang nakapansin na pagkatapos ng mga salita ni Sun Fuhai, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Chen Baoguo at Barbara, ngunit ito ay panandalian lamang. Old Son? Nandito ba ang lumang monitor? Lumabas si Li Fengxia mula sa kusina na may dalang isa pang malaking plato ng prutas at nagmamadaling binati siya. Lumang monitor, ito ang aking asawang si Li Fengxia. Sinundan ni Sun Fuhai ang pagpapakilala ni Chen Baoguo. Hello kuya at ate. Bahagyang ngumiti si Chen Baoguo. Si Li Fengxia ay natigilan sandali. Nalaman niyang si Chen Baoguo ay nakasuot ng ordinaryong damit at kulay abo na buhok, at wala siyang kamahalin ng isang mataas na opisyal. Sa pagtingin kay Barbara na sumunod kay David, lahat sila ay payak at simple, isang ordinaryong tao lamang. Ganyan na ba kadali para sa lahat na maging mataas na opisyal ngayon? Bulong ni Li Fengxia sa kanyang puso. Anong natulala ka? Kinakausap ka ng matandang monitor. Nakita ni Sun Fuhai na natigilan si Li Fengxia, kaya inilabas niya ang isang kamay at sinabing. Oh, hello kuya? Hello hipag? Upo ka? Ako na maghuhugas ng prutas para sayo. Nag-react si Li Fengxia at nagmamadaling binati siya ng nakangiti.
Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.